The Philippines is one of the most interesting and overlooked countries in the world. It's currently home to one of the fastest growing economies in history, and it's achieving this very differently from other major players in the region like Thailand, Vietnam, and of course China. This collection of islands is home to 115 million people, which currently make up an overall very poor population with an output roughly a third of the global. Hey guys! Uy, si Christian! Pauwi na ba kayo? Hindi ba? Actually, pero malapit na kami. Pero ibang init talaga ngayon, no? Nakakabagay. Ang hirap paging Manila, di ba, Eileen? Oh, I wish na malagahatid sa sa akin pagulang school at pauwi. Wala kasi ibilis, Sarina. Pwede naman tayo magkakakita. Tatay mo, aabalahin na ba? Kakasabi mo nga lang na halos walang mahuli ngayon. Kahit kumalaon ng matagal, ganun ka rin kakaunti ang huli. Tingin ko ba, ito yung effect ng local weather? Anyway, guys, I just noticed na kahit naka-electric ng tubig na bahay, napakainit pa rin. Naalala ko yung pinag-aralan natin sa English. You mean ba? Basta, yung explanation ni ma'am, is kaya daw ganito kainit ngayon eh. Dahil hindi raw makalabas yung init na ina-absorb ng mundo, at dumadagdag pa daw yung mga binubuga ng carbon dioxide, nitric oxide, methane, yung mga sasakyan, mga factory, at iba pang invention ng mga tao na gumagamit ng carbon at mga produkto tulad nito. Oh, shucks, girl, look. Kasi pag mag-aaral ni Christian, I told you. Well, yan kasi yung pinopia niya sa akin sa notebook na nakuli sa limang na natutulong. Kasi pinarecite sa kanya ni Ma'am yan kanina. Saka, English yung subject na yun, hindi science or Ma'am, can we talk? Sure, Anna. What do you want to talk about? Well, I have a list of questions in my mind. Stop being innocent, ma'am. We both know na malaki ang effect niyan sa kalikasan. Di ba sabat yung mga pabrika na nagbubuga ng usok sa iba't ibang panig ng mundo? Do you think na kapag sa ibang bansa ka nagpatayo ng pabrika, di maapektuhan yung ibang bansa? Is that what you think? Tapos sasali ka pa sa kanila. Do you even care about all the people na maapektuhan o maririnig mo naman sinabi mo? Come on, ma'am. We can create an advanced technology without harming the environment and absolutely not putting anyone's health in danger. Hijo, Ayusin mo lang yung dulong part. Okay I'm na sa... doing this for you, for our family, and for our future. Pero, malaki ang matutulong sa na yan, anak. Hindi mo na kailangan magbayad ng mahal para pumila. Gasolina lang, sapat na yan, anak. Makakarating ka pa sa ibang bansa. Okay, what about this? I will listen to you and you will listen to me. I will support you with that flying shoes in one condition. What condition, anak? Instead of using a gasoline, why don't we use the solar energy? According to our recent team, solar energy technologies and power plants do not produce air pollution or greenhouse gases when operating. Alam mo, anak, sa kaya ng Diyos sa lupa. Bakit nga ba hindi ko naisip yan? No worries, ako nang bahala. Salamat, anak, binigyan mo ako ng idea. Pwede pala tayong umunlad na hindi nakakaperwisyo sa tao at sa kalikasan. Is that my idea? It's my classmate idea. Boss, just an advice from employee ka. Kakompetensya natin, si Miss Angkarado ka. And narinig ko sa kanya pala yung produkto na sapatos na kaya lumipad. Why not? Tapatan natin yung produkto niya. Tigilan na natin ang paikipaglaban, Del. Boss, pero tingin mo, kung wala itong mag-a-advance technology, gagaan ba ang buhay ng mga tao? Malaki ang naitulong ng mga imbensyon ng tao, totoo lang, Del. Pero mas malaki ang nagiging epekto nito sa kalikasan. Pangunahin natin pinagkukunan ng yaman. Madalas nagkakaroon ng landslide at mudslide ay gawa ng mga taong ang negosyo ay pagmimina at pagkalbo ng mga puno. At isa yun sa mga negosyo ko. Kaya may kasalanan ako sa nangyayari sa mundo. Paano ang wildfire, boss? May kasalanan ka rin dyan. Ang bawat isa sa atin ay may ambag na kasalanan sa kalikasan, Del. Ay, may mga problema
Napapansin ko kasi palagi kang tulala at maraming ramdam ko mahal. Kahit hindi ka magsalita. Ang problema mo ay problema ko. Alam mo, mahal, lahat naman gagawin ko eh. Di ba para may bigay ko lahat ng pangangailangan? Pero ito kasi mga nagdaang buwan, napapadalas na ng tagtuyot ng lupa. Wala na tayong maani. Hindi na maganda kasi ang nangyayari, mahal. Alam mo, mahal, talagang mo akong pinapahanga sa pag-ibig. Pero hindi mo naman kailangan lahat gawin para lang maibigay mo. Magtulungan tayo, ha? At yung pangingisda, malimutan mo na yan. Lagi ako nandito. Galing ako nakaraan doon sa kapitbahay namin. Nasira na ito. Halos wala na daw mahuli din. Hindi rin maganda ang nangyayari dahil sa totoo lang. Ganun ba? Naku, siguro tama yung mga naririnig kong balita sa mga kasama natin magsasaka. Hindi lang daw mga basura kung bakit namamatay ang mga isda eh. Ang pagdami raw ng populasyon sa ating mundo ay isa sa dahilan ng biodiversity loss. Anong biodiversity, mahal? Anong ibig sabihin? Ikaw pang matalino kapag sinabi. Biodiversity, ito po yung tumutukoy sa lahat ng uri ng buhay sa mundo. Kabilang dito yung mga tao, hayop, insekto, fungi, basta may buhay. Pasensya na po kayo mga Jaime, hindi ko po maiwasan na hindi sumagot sa usapan nyo. Narinig ko kasi pinag-uusapan nyo yung isa sa mga dahilan kung bakit may climate change. Ay naku, Totoy. Okay lang yan. Mabuti nga dumating ka. Dahil hirap na ako maalala yung mga yan. Totoo lang mga Jaime, maraming dahilan ng biodiversity loss, pagtaas ng populasyon, ang walang habas na paggamit at pagkuha ng mga likas na yaman, at pag-aabuso sa lupa at pagkakalbo ng kagubatan. Lahat ng ito ang mga dahilan kung bakit pabilis ng pagkawala ng biodiversity, hindi lamang sa bansa, kundi sa buong kontinente ng Asia. Noon, ang dami mo palang nalalaman pagdating sa atin ang usapan. Tingin ko maganda kang maging leader sa isang kulisan para maprotektahan natin ang kalikasan. So, supportahan ka namin, di ba mga Nako, salamat po Aling Rosing, pero ang pagiging leader ay isang napakalaking obligasyon. Tingin ko ang magandang gawin ay magtulungan tayo. Bata o matanda, dapat may gawin para maagapan natin itong pagkasira ng mundo. Tama ka dyan, Totoy. Napakatalino mong bata. Kakausapin ko din ng mga magsasaka tungkol dito sa mga sinasabi. At gagawa mo na samaan ng mga ngalaga sa ating kalikasan. Kailangan makisya ang bawat isa, lalo na ng tao, para mapagtagumpayan natin ito. Walang mahirap o mayaman sa kilos na ito. Dahil tayo ang kapitan. Tama po kayo dyan mga Jaime. Magandang panimula kung matutuloy ito. Ay, siya nga pala, Totoy. Sabihin mo sa tatay mo, salamat sa mga pinadalang isda. Walang anuman po, makakarating kay Itay. Uuwi na po muna ako ha. Mag-iingat ka, tatay, ha? Salamat sa mga isda. Paalam po mga Jaime.